Ayan mga kaboses, ngayon pong araw no, tatalakayin ho natin mga kaboses ito nga hong pangatlong impeachment complaint ho laban ho kay Vice President Sara Duterte. Nako po, nadagdagan na naman ho ng isa. Ano po, yung impeachment complaint ho laban po kay Vice President Sara Duterte. Kadami-dami naman ho nagreklamo. Mga kaboses, naghain ho ng pangatlong reklamo para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, no, yung mga iba't ibang grupo ho. Ang reklamo ho mga kaboses pinangunahan ng iba't ibang mga pari, abogado at lider ng organisasyon. Ayon ho sa kanila mga kaboses, ito ay isang moral at legal na tungkulin upang panagutin ang mga mataas na opisyal ng gobyerno sa kanilang mga kilos na di umano'y paglabag sa konstitusyon at sa tiwala ho ng publiko. Narito ang listahan ho mga kaboses, ng mga nag-complaint laban kay VP Sara Duterte. Ako po, baka ewan ko lang kung ano na yung feeling ngayon ni Vice President Sara Duterte. Na ang dami na hong complaint, talagang tinadtad ho siya ng mga complaint mga kaboses sa iba't ibang organisasyon. Pangatlo na ho ito mga kaboses. Pangatlong complaint na po ito mga kaboses, no, na impeachment laban sa kanya. Ibig sabihin marami hong organisasyon yung talagang galit na galit sa kanya. Mga kaboses, siguro may nakita talagang grounds, no, para i-impeach si VP Sara kasi hindi naman siguro ito sila kikilos mga kaboses kung walang grounds. Well, anyway, tingnan natin mga kaboses. Ito po yung mga individual ho na complain mga kaboses. Unang-una ho yung mga pari, si Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio V. Ramos, Reverend Father Esmeraldo A. Refuerzo, panglima ho si Mr. Wilfredo Villanueva, ang tagapagtatagho ng Stand Up for God o Sugod Rosary Group. Pang-anim ho si Miss Pinky Tam, pati na rin ho si Union of People's Lawyers in Mindanao, kinatawan ni Attorney Joel Mahinay mga kaboses. Si Miss Maria Loreto Lopez at saka si Attorney Chanel Aubrey Janina Gomez mga kaboses. Pinangunahan din ng abogado na si Attorney Amando Vergil Ligutan ang pagsumite ng reklamo sa House of Representatives. Ang reklamo ho ay inendorso ng mga mababatas tulad ni Representative Gabriel Bordado Jr. ng Camarines Sur at ni Representative Lex Anthony Culada ng Aambis OWA Party List. Ngayon mga kaboses, babasahin natin yung mga basihan para sa impeachment na kinomplaint doon kay VP Sara. Unang-una po ito pong culpable violation of the Constitution. Ito po yun mga kaboses, sabi ho ang mga confidential funds raw ho na nagkakahalaga ng 125 million pesos OVP budget ng 2022 at 112.5 million pesos ng DepEd noong 2023 ay di umano'y ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Kabilis naman ni VP Sara maggastos, no? Walang maayos raw ho na dokumentasyon. Ayon sa complainants, ang mabilis at hindi transparent na paggamit ng pondong ito ay malinaw ho na paglabag raw ho sa konstitusyon. Dito po sa usaping confidential funds, ako po ay nagtataka mga kaboses. Talaga namang may laban pa rin ewan ko lang pero may laban talaga si VP Sara dito kahit sabihin natin, pagdudahan natin na saan napunta yung 112 million sa 11 araw. No, mga kaboses, kahit na magtanong tayo sa ating isipan o kahit kanino mga kaboses, siguro may lusot si VP Sara dito kasi confidential no? Pag sinabing confidential, walang sino mang makakaalam mga kaboses. Pero may oversight power naman ho yung Kongreso
para dito. And I think no, kailangan po mga kaboses na isumiter ni VP Sara yung kinakailangan talaga mga dokumento kasi pera ito ng bayan kahit na confidential fund ba kaboses. Ayon ho sa mga complainants, ang mabilis at hindi transparent na paggamit ng pondong ito ay malinaw raw ho na paglabag sa konstitusyon. Pangalawang ground na tinitingnan sa impeachment na ipinail laban kay VP Sara, ito hong betrayal of public trust. Ibig sabihin ho, kakulangan ho ng ebidensya sa paggamit ng pondo para sa mga intelligence gathering. Nagdulot ho ng pagdududa sa publiko. Ayon ho sa reklamo, ang OVP ay bigong patunayan na ang kanilang surveillance activities ay totoo at lehitimo. Kasi sana po, ganito po, kahit na sabihin natin confidential, pero kailangan may backup po talaga tayong mga magpapatunay ho na talagang ginamit yung pera sa ikabubuti ng bansa. What if nga, no? Kung kasi confidential, no? What if na ginamit sa iba? Ewan ko lang. Ano po, mga kaboses. Kaya ho, yan ho yung sinasabi ho ng publiko, kini-question ho ng publiko, pati ho nitong mga nag-file ho ng complaint laban kay VP Sara Duterte. Kasi gusto lang naman ho nila malaman kung nasaan talaga napunta in just 11 days mga kaboses. Pangatlong ground, plunder at malversation. Ang paggamit ng pondong pampubliko ng walang malinaw na layunin ay nagre-resulta sa aligasyon raw ho ng plunder. Dahil ho sa laki ng pondong sangkot, itinuturing ho ito bilang isang seryosong paglabag sa batas. Ano po? Connection pa rin doon sa nawalas na pera mga kaboses. Pang-apat ho, na ground, ito pong bribery. Hindi mo na ipagbibigay ng mga sobre. May sobre system. Pagbibigay raw ng sobre na may lamang pera sa mga opisyal ho ng DepEd. Kabilang raw ho si Undersecretary Gloria Mercado, Attorney Resty Osias at Maria Runa Catalan ay nagpapalala daw ho sa mga aligasyon ng katiwalian. Ano po mga kaboses? Sa patuloy ho nilang pag-file ng mga impeachment complaint, actually pangatlo na. Tanong ho ng bayan ano nga bang epekto nito sa ating bansa kapag na-impeach si VP Sara? Ang katanungan na ho iyan mga kaboses, ito lang po yung mga sagot. Unang-una, pinapakita ho ng gobyerno ang pagpapalakas ho ng rule of law. Rule of law. Kung magtatagumpay raw ho itong impeachment, magpapakita ito na ang kahit pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay maaaring panagutin sa batas. Sana ganito rin doon sa iba, no? Kasi yung mga nakakapit doon sa majority floor tsaka nasa admin, parang wala na naman sigurong mag-iimbestiga sa kanila. Naiipit lang talaga si VP Sara ngayon. Ano po, mga kaboses? Ito nga ho, ang kahit na mataas siya raw ho ng na opisyal ng gobyerno, maaaring panagutin sa batas. Magiging babala rin ito sa ibang opisyal na ang maling paggamit ho ng pondo ay hindi palalampasin. Ewan ko lang baka pagkatapos si VP Sara, ito na naman hong ibang mga matataas na lider ang filean ng kaso mga kaboses. Sana ho, na patas ho yung investigasyon. Kung mapapatunayan man ho na si VP Sara ay talagang corrupt, sa pamagitan ho nito mga kaboses, at makita ho yung talagang ground at magiging legitimate talaga ang lahat ng accusation mga kaboses. Hiling ko ho na sana'y lahat ho ng mga nasa gobyerno na-involve sa nakawan makasali ho sa wala ho sa pwesto. Kasi baka puro politika lang ito numbers game lang ito Ano po mga kabos, tingin ko lang naman, hindi naman ako nagdidepensa kay VP Sara, pero baka nga numbers game lang papunta ito.
Patlong epekto nito sa tigbayan, epekto ho sa ekonomiya. Ang kawalan tiwala sa mga opisyal ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga investor at negosyo. Ang kawalan ho ng accountability ay maaaring makita bilang hadlang sa paglago ho ng ekonomiya. Ayan, kung walang accountability yung ating mga opisyal ng gobyerno, talagang magiging mahina ho yung paglago ng ating ekonomiya. Ano po? Ang pangapat ho, ang epekto nito sa eleksyon 2028. Kaya nga ho ginagawa rin ito siguro kasi ang kasong ito maaaring makakapagpapabagal o makapagbigay ng negatibong epekto sa plano hong kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman ho natin wala na hong ibang pinapapatakbo itong mga Duterte, ano po. Wala nang ibang malakas sa mga Duterte pero nang kay BP Sara na talagang patas ho yung labanan nila ni Bongbong Marcos tsaka di Leni Robredo, mga kaboses. Pero sinabi na ho ni Attorney Salvador Panelo na baka ho kung just in case matablan ho si BP Sara nito, madisqualify ho dahil sa mga napakaraming complaints, mga kaboses, baka ho raw ho si Rubin Padilla daw yung ilalagay nila, mga kaboses. Patatakbuhin ng kanilang tropa, ano po, patatakbuhin ng kanilang grupo sa pagka-presidente. Ang tanong na naman ho, matatablan kaya si VP Sara sa mga impeachment? Ganito po yan, mga kaboses, ang impeachment to ay isang political at legal na proseso. Ano po? Bagamat malalim at seryoso ho ang mga aligasyon, narito ang mga hamon, mga kaboses, na kinakaharap ng mga complainant. Kung kulang ho yung bilang sa Kongreso kasi ang mayorya ng mga mababatas sa House of Representatives ay kung sinabi ko kanina, numbers game. If ever, mga kaboses, halos Duterte yung mga kaalyado ni puro kaalyado ng mga Duterte yung nasa House of Representatives, ano po, mga kaboses, hindi malulusot yan. Kasi nga sa kanila. Pero kung mahina po yung pwersa ho, no? Konti lang po yung sa mga Duterte doon, mga kaboses, sa Kongreso, talagang mahihirapan si VP Sara dyan. Kasi kailangan ng suporta ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para maitulak ang impeachment ho doon ho sa Senado. Pangalawa ho, mga kaboses, dapat malakas ang impluensya ni Duterte sa ngayon po, mga kaboses, para ho matablan ho sa impeachment. Ang mayorya ho ng mga mababatas sa House of Representatives, if ever, mga kaboses, yun yung sinabi ko kanina. And also, ito mga kontrobersya, natiling popular ang mga Duterte sa maraming Pilipino, ano po, mga kaboses. Malakas pa rin yung impluensya ng mga Duterte, lalo na ho dito sa mga kaboses sa Mindanao. Ano po, maaaring magiging hadlang po ito sa magiging investigasyon. Ngayon nga napakaraming nagrally dyan sa Manila yung mga DDS supporters, mga kaboses. So posible na merong siguro hesitation o magdadalawang isip pa ho yung ating mga kongresista na talagang i-push o itulak itong impeachment laban kay BP Sara. Baka ho masira sila sa mga tao. Ano po? And pangatlo ho, mga kaboses, itong papublikong opinyon. Ang lakas ho ng suporta ng masa ay maaaring magdala ng pressure sa mga mambabatas. If ever naman, kung maraming galit, mga kaboses, sa mga Duterte, mapipressure ho yung mga mambabatas ho na itulak itong impeachment. Ngunit kung ang publiko ay ahati ang opinion, maaring hindi maitulak ho ang impeachment. Pang-apat po, ang pinaka-importante is yung kalidad ho na ebidensya. Kalidad ho ng ebidensya. Dapat lihitimo ho yung mga ebidensya. Ang tagumpay ho ng kaso ay nakasalalay sa lakas ho ng ebidensya. Kung hindi ito mapapatunayan ng walang bahid ng duda, posibleng maibasura ho ang reklamo. Tanong ho natin sa inyo, mga kaboses, ano nga ba ang dapat nating sundin? Ano po?
Ang impeachment to laban kay Vice President Sara Duterte ay isang mahalagang hamon para ho sa ating demokrasya. Tanong ho namin tanong ho natin mga kaboses. Ko lang ho sa inyo. Ang laban bang ito ay para sa hustisya o may bahid na politika? Ang Pilipino ho ay dapat maging mapagmasid at kritikal. Ito hindi lamang usapin ng isang opisyal, kundi ng integridad ng ating pamahalaan. Ano ho ang inyong pananaw, mga kaboses? Comment nyo sa baba yung mga gusto ninyong i-comment. Ano po mga kaboses, yung opinion nyo ho dito sa ating napag-usapan ngayong araw. And please subscribe, follow and share na din po sa ating mga video para marami po tayong uploads na aabangan mga kaboses. God bless po sa inyo lahat. Napakaraming salamat po and bye-bye!